Desperado ka? Alam mo ba dahil sa ginawa mong yan, lalong mananalo yung tulpo? O baka naman kasi, yan lang ang tsansa mo. Alam mong yan lang ang tsansa mo na manalo. Ma-disqualify. Kasi alam mo matatalo. Ako, again hindi ko kinakampihan ng tulpo. Alam ninyo, binabanatan ko minsan si Erwin Tulpo, binabanatan ko minsan si Rapi Tulpo, maging yung anak niya. Di ba? Alam nyo yan, binabanatan natin yan. Kaya lang, mga kababayan, may naaamoy ako kasi dito Una, politika ho ito. Halatang halata. Politika ho itong ginagawa niyang ito at dinadamay niya yung entire tulpo, which is mali. Bakit to kanyo? Kasi alam nyo, yung mga ganitong style, alam ko na naman ang pahihitnan niyan, ang ending nito Sa pool na naman ng mga Duterte dito. Bakit? Sila mga Duterte ganun din Diba? Andiyan si Sara Duterte. Yung kapatid niya, congressman. Yung kapatid niya, mayor. Yung tatay niya, dati presidente. Di ba ho? So, dati nga, nagkasabay-sabay silang apat So, pag yan sinabing, bawal lang ang political dynasty, ganyan-ganyan. Di sa pool na mga Duterte dyan. Kaya malaking katarantaduhan na naman to Alam na ho natin yung mga ganitong klaseng style Style nyo, bulok. At pagtatanim ng ebidensya sa mga ari-arian. Ako po, magre-raid na naman daw. Alam nyo mga kababayan, naniniwala ako dito. Bakit? Ganon din kay Pastor Kibuloy. May nabalitaan kami na magre-raid doon. Ipapasara na talaga din yung tuluyan yung kingdom, yung KOJC. Parang ganito rin ang gagawin dito. I-raid na naman para may maitanim sila, may mga bagong kaso na naman, tapos gagawa nilang, aagawin nila yung property, crime, magiging crime scene na naman. Ganyan na ganyan. Alam mo, hindi pa ba tayo nadala? Luma na ho ito, pero dito, malalaman mo talaga na kung ano ang motibo ng paninira sa mga Tebes. Naku po. Meron po kasi akong ikikwento sa inyo ngayong araw na to. Isisiwalat ko sa inyo yung nangyari ho dyan sa Negros, kung saan di ba, pinagbintangan po itong si Tebes na pumatay sa mga Degamo, dito kay Degamo bilang gobernador. Ngayon lumalabas kung ano ang tunay na motibo ng pagbibintang sa mga Tebes. Nako po. Sabi ko sa inyo noon di ba, na time will tell the truth. Antayin lang natin kasi sa simula perfect target si Arnie Tebes Alam naman natin si Arnie Tebes, yung itsura nito parang gangsta shit Para talagang gangsta itong si Congressman Arnie Tebes. Kaya madaling target Tapos may asta po ito di ba? Kita naman natin maglakad poging-pogi talaga. O baka asta talagang bad boy ang datingan, parang si Robin Padilla Kaya tuloy madali ho itong tinarget. Madali hong tinarget at inagaw ho ang mga negosyo dyan sa Negros. At hindi lamang po yun. Alam mo kasi nila na itong mga Degamo ay walang nagawang maayos. Kaya na lang itinarget ho ito para talagang, alam niyo yun, wala nang makalaban. Kasi alam nilang matatalo. So, para walang makalaban, yurakan mo yung pinaka-taong posibleng makatalo dito sa mga Degamo na ito. Walang iba kung hindi ang mga Tebes. Kaya nga kung papansinin ninyo, may bagong issue ngayon. Mantakin mo, dinamay naman ngayon panahon na ito, yung kapatid. Bakit kanyo? Dahil nga po, tumatakbo yung kapatid bilang gobernador ng lungsod na yan. So, ibig pong sabihin, mga kababayan, talagang ang motibo lamang ng banat kay Congressman Arnie Tebes ay dahil po sa issue ng politika. Panoorin po natin tong news na ito Inirekomenda ng Philippine National Police sa Department of Justice na kasuhan si dating Negros Oriental Governor Pride Henry Tebes at siyam na iba pa kaugnay sa pagpatay kay dating Governor Roel Degamo at iba pa noong 2023. Isipin mo, 2023 pa ho yan Ang tagal na ho niyan. Ngayon lang kakasuhan. Ano to? Pahabol? Kasi nga po, kaya siya kakasuhan, hinabol ngayon, ay dahil po tumatakbo siyang gobernador. Alam nyo, mahal ho namang, ito
maaring tayo mga taga Metro Manila, iba, alam mo na, yung imahe kasi ng Tebes, parang ang bad boy ang datingan. Pero mga taga Negros, mahal po ang mga Tebes. Yun ang tinatanong ko sa mga kakilala ko dyan eh. Alam mo, iba kasi, ako naniniwala sa mga ganyan, yung propaganda. Kasi alam mo, kahit nung una, di ba, ang daming, kahit po ako, naloko din ako eh, na parang ang dating ni Pastor Kibuloy, masamang tao, nangaabuso. Pero yun ay media propaganda lamang ng kalaban. Ganon din ang nangyari dito sa mga Tebes. Media propaganda na masamang tao itong mga ito. Pero sa totoo, yung mga taga-Negros, gusto ho sila. Ngayon, yung mga nagpo-propaganda laban sa kanila, walang iba kung hindi yung mga political nakalaban nila. Kung pansinin nyo tahimik na ang lahat. Ibig sabihin, wala na si Tebes, si Arnie Tebes, wala na ho siya. Okay na lahat. O tumakbo ngayon bigla itong si Henry Tebes biglang gobernador. Biglang kinasuhan. Kita nyo na? So doon pala makikita mo na ang motibo talaga ng gobyernong to, tanggalin ang kalaban nila sa Negros. Kasi alam nyo mga kababayan, strategic daw yung lugar na yan, yung Negros na yan. Strategic ho yan sa kalakalan. Ano ho yung lugar na yan pagdating sa ekonomiya at sa pera at higit sa lahat kahit ho yung gambling yung mga, alam nyo na, sa PAGCOR, yung STL, di ba? Yung mga ganyan, inagaw ho ng kalaban. Ang nangyari, alam mo naman tong gobyerno to eh. Di ba? Pag hindi ka kakampi, pag hindi ka napasunod, kakasuhan ka ng kung ano-ano. Nakita ko yan. Sa bawat, mula kay Bantag, Pastor Kibuloy, di ba? Tebes, sino pa? Ito yung mga nakikita nila makakalaban eh. Hanggang umabot na nga sino? BP Sara Duterte, pati si Rodrigo Duterte. Lahat to, kahit kami mga vloggers, kinakasuhan na. Pag hindi nila makuha, kakasuhan ka, iimbentohan ka na kung ano-ano. Kaya expect nyo, kaming mga vloggers, expect ninyo. Mantakin mo, galit kami sa gambling, sasabihin kaming pogo vloggers daw kami. Galit kami sa droga, tapos nanggagaling daw sa drug lords ang pinambabayad sa mga, kita nyo? Kung gaano kasinungalingan, ika nga. Pero kung tanga ka, maniniwala ka. Bakit? Araw-araw ba naman nila ilabas eh? Alam mo, tandaan niyo yung propaganda yan. Pag pinaulit-ulit, nagmumukha ng totoo. Kaya laging inuulit-ulit na media. Magkakaroon ng hearing sa fake news ng mga vlogger, fake news ng mga vlogger, fake news ng mga vlogger. So, iisipin tuloy ng mga taong bayan, basta vlogger, fake news. Hindi ho ganun ang totoo. Diba? Ang dami ho dyan, media mismo nagpe-fake news eh. Mga tarantado yung mga media na yan eh. Nagpe-fake news din po yan. Pero ba't di nila tinatawag na fake news mainstream media? Fake news traditional media? Hindi ho nila tinatawag ng ganun. Bakit? Kasi nga, kontrolado ho nila yun. Kontrolado ng mga politiko ang media. Alam naman po natin, ang media noche lang yan. Konting merienda lang dyan. Masaya na yan eh. Ang problema sa mga vloggers, hindi ho nila makontrol. Kasi, bakit ho? Wala ho kaming boss eh. Kami ho, kasi etong network, sa totoo lang, not particular sa GMA, every network, nalulugi na. Wala na ho silang advertiser. Bakit? Bilang kumpanya, advertiser, libre ka na mag-advertise sa social media. Bakit ka pa mag-advertise sa mainstream media? Tama, mali. Tapos, ang laki ng gastos ng traditional media para magkaroon ng newsroom, para bayaran yung mga writer, reporter, ang laki ng gastos nila. Ang laki ng overhead nila. Kaya madali silang bayaran at tumanggap dahil sa ang laki ng gastos nila eh. So, ang bubuhay sa kanila, alam nyo na, pera ng politiko. Ang social media, wala ko kaming gastos. Yung sariling gamit lang namin. Computer, ilaw, camera, tapos na. Di ba? Microphone. Yun na yun. Tapos wala ko kaming overhead expenses. Ibig sabihin, wala kaming sinasahuran. Ngayon, yung kita namin sa social media, sapat na po. Hindi na namin kailangan ng may magbayad sa amin. Ganun ang social media. Kaya nga mga kababayan, dyan pala makikita mo na kung sino ang prone na tunay na bayaran at tunay na naglalabas ng fake news. And yet,
Ang propaganda nila, basta vlogger, fake news. So what do I mean? Same thing pagdating sa ibang mga politiko. Para makuha nila ang mga cities. Halimbawa, kahit nga si Mayor Rama, di ba? Mantakin mo, gumawa sila ng mga kaso, binuhay nila yung kaso para matanggal. Ang dami hong mga mayor na hindi lang nababalita na pag hindi nila kakampi, binubuhay nila yung mga kaso. Nagkataon lang nauna at saka kasi unang-una ito isa sa mga nauna ito si Congressman Arnie Tevez. Pero dahil nga sa pangyayaring ito, nabubuking natin na it's all about politics. Kasi kung seryoso silang kasali talaga itong mga Tevez na to, ito particular si Henry Tevez, di sana nung una pa lang. Bakit ngayon lang yan? Kasi nga tumakbong gobernador. In other words, it's really politics ang reason kung bakit pinatutumba ang Tevez sa lugar nila. Ayon sa Criminal Investigation and Detection Group ng PNP, batayan sa mga bagong ebidensyang kanilang nakalap kaugnay sa kaso, kabilang ang mga na-recover na armas at pampasabog. Yan. Hindi pa nagbibigay ng pahayag ang kampo ni Pride Henry Tevez kaugnay nito. Ayon naman kay Attorney Ferdinand... Alam mo para palang binhi o seed. Seed yung armas Siguro nung sila po ay nag-raid noon, nagtanim sila ng butil, ng tawag doon ng seed, 'di ba? Naglagay sila ng seed diyan. Pagdating ng 3 taon, tutubo na at magiging armas 'yan. Magiging baril 'yan, magiging granada 'yan. Tinanim nila noon. Ngayon lang nila nakita may ganun. Isipin nyo na nakakapagtaka yun Ngayon mo lang makikita yun after how many years? Tsaka mo lang sasabihin, may dagdag na ebidensya. Alam mo kung sino na naman ang pasimuno nito? Yung sip-sip na bidabidang general. Yung kain na... yung humahalik sa tumbong ni Marcos. Walaan nyo kung sino yun. Alam niyo, kilala niyo yun. Topacio na abogado ng kapatid ni Pride Tevez na si dating Congressman Arnie Tevez, katakataka na ngayon lang pinakakasuhan ang dating gobernador. Halata raw na itinaon ito sa panahon ng eleksyon dahil tumatakbong muli sa Negros Oriental si Pride Tevez. Para pala kaming kami magkapatid na si Coach Oli. Bakit? Kalbo si Tevez, parang ako. Si Arnie Tevez. Etong si Henry Tevez, may buhok. Huwag ka mag-alala, Congressman Arnie Tevez. Mas yummy ang mga kalbong katulad natin. Yes. Dati nang itinanggi ng magkapatid na Tevez na may kinalaman sila sa pagpatay kay Digamo. Ayan, pakinggan natin itong statement po ni Atty. Topacio. Ito. Magandang araw po. Mayroon na naman kaming natanggap na bagong intel mula sa mga taong... Atty. Topacio, hindi sa inyo bagay yung seryoso masyado, Hindi, kasi si Atty. Topacio maligalig to Pag nakakasama natin to Mamalasakit at sawang-sawa na sa kabulastugan ng kasalukuyang administrasyon na may mga ahensya ng pamahalaan na matinding inuudyukan ng ilang politiko. Sino? PNP ba yan? PNP ba yan? PNP ba yan? Si Tory ba yan? Wala. Na magsagawa na naman ng raid at pagtatanim ng ebidensya sa mga ari-arian. Ako po, magre-raid na naman daw. Alam nyo mga kababayan, naniniwala ako dito. Bakit? Ganon din kay Pastor Kibuloy. May nabalitaan kami na magre-raid doon. Ipapasara na talaga din yung tuluyan yung kingdom, yung KOJC. Parang ganito rin ang gagawin dito. I-raid na naman para may maitanim sila, may mga bagong kaso na naman, tapos gagawa nilang, aagawin nila yung property, crime, magiging crime scene na naman. Ganyan na ganyan. Alam mo, hindi pa ba tayo nadala? Kaya nga mga kababayan, kasi baka sabihin na iba, bakit mo pa pinagtatanggol yan? Uy, hindi ho siya pinagtatanggol natin, si Arnie Tevez. Pero ang punto dito, yung pang-aabuso ng gobyerno.
Kasi kung mananahimik lang tayo sa pang-aabuso ng gobyerno, paulit-ulit lang yan, oh. Oh, sino na naman? After ni Arnie Tevez, ang KOJC na naman. Pagkatapos yan, yung iba na naman kakampi sa mga Duterte, hanggang walang pumapalag sa kanila, hanggang hindi tayo nag-iingay. Lahat ng kaalyado ni Pangulong Duterte, gigipitin nila, gagawa nila ng istorya, ipe-persecute nila para talagang walang tumulong sa mga Duterte. Ganun kasi sila eh. Ganyang kademonyo ito, lintik na gobyerno to. O, tuloy. Pamilya Tevez. Ang mga Tevez na kanilang tinatarget ay sina Governor Henry Pride Tevez, na kasalukuyang tumatakbo bilang gobernador ng Negros Oriental, at si Janice Tevez, na kumakandidato naman bilang congresswoman ng 3 distrito ng nasabi ring lalawigan. Ay, kaya naman pala eh. Talagang gusto nilang eradicate. Alam mo yung ginagawa sa kanila parang mga Duterte. Talagang, alam mo yun, dudungisan. Kasi ang mga pasensya na ha, pero ewan ko ha, paulit-ulit ko sinasabi sa inyo, sana matuto na tayo. Ang mga Pilipino kasi, yung name recall, pag sinabi mo mga Tevez, lahat na silang Tevez, madali lang yan. Talagang idamay natin silang lahat. Damay-damay na yan. Tevez, basta Tevez, dumihan natin. Basta mga Duterte, dumihan natin. Di ba? Ganyan eh. Lahat-lahat na sila. Oh. Kaya ito, since tumatakbong congressman pala yung kapatid, tapos yung isa, governor, ayan na. Kaya talaga pala bumabalik na naman tong lintik na issue nito. Mga ulul, diversion nyo lang yan. Gago! Mag-focus tayo sa krimen na ginawa ng mga congressman dyan sa blankong budget na yan. Huwag nyo nga kami linlangin, hindi nyo kami malilinlang, hindi nyo kami madadivert. Bycam, mga scammer kayo. Oo, kayong mga pumirma na blanco. Tapos, sino naglagay? Managot kayo, mga animal kayo, mga krimen kayo, mga magnanakaw kayo sa bayan. Hindi pwede yung blanco-blanco na yan, tapos bigla nyo lalagyan ng amount. Ano to? Blank check? Siniswerte ba kayo? Puro na nga kayo nakaw dyan sa kongreso, tapos biglang blank check pa ito. May mga tarantado pala talaga kayo, no? Tapos ayan na naman, mag-iimbento na naman kayo. Kakasuhan si Duterte, kakasuhan yung mga vloggers, kakasuhan to si Tevez para maraming istorya, makalimutan na yung vice cam nyo. Hoy, mainstream media! Balikan nyo na yung vice cam. Pinasasagot na ng Supreme Court yan, ha? Focus tayo dyan sa vice cam. Trilyon ang ninakaw dyan, trilyon! Anak kayo ng wewe, oo. Mayroon ding lumalabas na mga pahayag sa media na si Governor Pride ay pinakakasuhan na ng multiple murder. Nako. Ukol sa pagpatay kay Governor Roel Digamo at mga security nito. Ano to? Sino ba talaga? Akala ko ba si... Dito pa lang, maguguluhan ka na eh. Akala ko ba si Arnie Tevez ang pumatay? Ngayon si Henry Tevez na. Porkit hindi na kumakandidato si... Ang baduy ng style nyo. Bulok talaga. Hindot din kasi itong sip-sip na general na to eh. Hindi totoo ah. Akala ko ba yun, sabay sila? Pare, brother. Hindi ko alam kung anong tawag nila. Kuya. Barilin natin pareho. Dalawa ang mastermind. Ayan na naman po tayo sa mastermind. Dalawa. Hindi ba pwedeng isa lang? Kaya nga mastermind eh. Hindi ba sino ba talaga sa kanilang dalawa? Hindi, eto ginagawa ko lang katatawanan pero totoo yan. Mantakin mo, dalawa silang nag-isip. Pareho silang mastermind. That is a big stupidity. Hindi pwede yun. Kahit kami magkapatid, kunwari meron kaming pinaplano sa buhay. Wala naman kami pinaplano. Wari lang, meron kaming pagpaplanuhan. Ako, niche niya yun. Kunwari, doon yung strength niya, Coach Oli, bahala ka na dyan, ha? Siya na lahat yun, Pag ako naman, yung niche ko naman, yung strength ko, sasabihin niya, bye, ikaw na, bahala dyan, ha? Diba? Hindi, totoo naman, di ba? Hindi pa pwedeng dalawa nagpaplano. Hindi pwedeng dalawa mastermind. Dito, make up your mind.
Puro kayong mastermind. Make up your mind. Sino ba talaga ang mastermind sa kanilang dalawa? Si Arnie Tevez o si Henry Tevez? Alam ko na. Dati si Arnie Tevez. Nung nagawa na nila yung maitim na balak nila na gawing terorista si Arnie Tevez hanggang makaalis ng Pilipinas, hanggang matanggal sa Kongreso, ngayon hindi na pwedeng bumalik dito. Tapos na yon, si Henry Tevez naman ngayon na mastermind. Gago! Kaya dito, booking na booking natin yung talagang katarantaduhan nila. Booking na booking natin. Dito, patunay talaga ito eh. Sabi ko nga, dito sila nagkamali. If you think you made a right decision by charging Henry Tevez, di ba? By including Henry Tevez doon sa charge against doon sa pumatay kay Digamo, nagkakamali kayo dito. Dito, lumalabas talaga yung inyong motibo. Na ang motibo ninyo, burahin lang ang mga Tevez doon sa lugar nila para makatakbo kayong at kayo ang maghari-harian dyan sa Negros. Nako po, nako. Tuloy. Ayan na. For 2023. Katakataka ang mga pangyayaring ito. Ang pagkakaso kay Governor Pride ay halatang-halata na dulot lamang ng kanyang pagiging frontrunner sa gubernatorial race sa Negros Oriental. Obvious naman ito dahil 2023 pa nangyari ang krimen. Ngunit bakit ngayon lamang siya kakasuhan kung kailan siya ay tumatakbo muli bilang gobernador? Hindi rin may pagkakaila na ginagawa lamang ito ng administrasyon, hindi lamang upang sirain ang mga kandidaturan ng mga itinuturing nilang kalaban sa politika, kundi upang maghasik ng kaguluhan, upang magamit na pantakip sa maraming kapalpakan ng rehimeng Marcos at upang magsilbing panakot sa mga hindi nito kaalyado sa politika ngayong panahon ng kampanya. Nananawagan kami sa mga kinauukulan na sana ay huwag nating lapastanganin ang demokrasya at rule of law sa ating bansa. Yung palakpakan. Maraming salamat po. Hindi, alam mo, perfect. Perfect ito. Perfect yung sinabi ni Topacio. That this is another way, di ba? Another way of ma-divert ang kapalpakan ni Marcos. Naku, yan talaga ang totoo. Another way para ma-divert yung kabalastugan ng kanyang pinsan na si Romualdez. Kung akala ninyo kaya nyong paikut-ikutin ng taong bayan, hindi. Booking na kayo. Kaya mga kababayan, mapagmatyago tayo dahil alam nyo, it's really obvious eh. Kaya nga pag i-google ninyo, tingnan ninyo kung sino na namang namumunong General Hindot ang nandito. Dito to. Gago! Walang iba kung hindi yung sip-sip. Sobrang sip-sip na general. Kayo na lang kung bahalang umusga kung sa tingin ninyo. Pero ito, it's really obvious. This is really obvious a diversion. Diba? This is a diversion or sabihin na natin para mapagtakpan ang kapalpakan ni Marcos. Ito ho talaga ang totoong nangyayari sa ating bayan. Meron ako na ibang naaamoy dito eh. May naaamoy ako dito hindi maganda. Maniwala kayo sa akin. Ipapaliwanag ko sa inyo kung paano yung naaamoy. Alam ko na yung mga ganitong style eh. Alam ko na yan eh. Pasok. Ngayong araw na ito, iraraffle po natin ang kaso, katulad din ng mga ordinaryong kaso na meron sa COMELEC para mapunta sa isang divisyon ng COMELEC. Iraraffle ngayong araw ng Commission on Elections o COMELEC ang petisyon na kanilang natanggap kahapon laban sa 5 miyembro ng pamilya Tulfo. Ito ay para malaman kung alin sa 2 dibisyon ng komisyon ang hahawak sa naturang kaso. Layo ng petisyon na idiskwalipika ang kandidatura ni na ACT-CIS Representative Erwin Tulfo at Ben Tulfo na kapwa kandidato sa pagkasenador. Gayon din ang kapatid nitong si Wanda Tulfo Teo na nominee ng Turismo Party List at ang re-electionist na asawa at anak ni Senator Raffy Tulfo. Ayon sa petitioner, disqualified ang mga ito sa ilalim ng Article 2, Section 26 ng Saligang Batas na nagbabawal sa political dynasty, gayon din sa issue ng pagiging natural-born citizen o citizenship. Sinasabi po niya na ito ay pinagbabawal ng Saligang Batas natin
and therefore dapat hindi payagan sapagkat yung pong mga tumatakbo ay related sa isang incumbent na senador, si Senator Rapi Tulfo. Meron din po nabanggit na isang paragraph doon patungkol sa issue ng citizenship. Ayon kay COMELEC Chairman George Erwin Garcia, dadaan sa isang normal na proseso ang kaso ng mga Tulfo. Pagkatapos na mairaffle ang kaso, maglalabas ng summon ang dibisyon para sagutin ng mga respondent ang reklamo. Kaagad na mag-i-issue yung naturang dibisyon ng summons na tinatawag upang pasagutin sa 5 araw ang mismong mga respondents para doon sa kanilang hinaharap na disqualification cases. Kapag nakasagot na ang mga respondent sa loob ng 20 araw, ay inaasahang maglalabas na ng desisyon ang dibisyon. Tiniyak ni Garcia na tatapusin nila ang kaso bago ang halalan sa Mayo hanggang sa Ant-Bank level. Ibig sabihin, kapag natapos sa dibisyon, maaari pa kasing umakyat sa Ant-Bank ang kaso. Dahil kasama po siya sa isang petisyon, ang magiging desisyon namin ay isang desisyon sa buong petisyon na po sa lahat ng mga kumakandidato po na yan na miyembro po ng isang pamilya o magkakamag-anak. Ganyan po ang treatment. Nilinaw ng COMELEC na hanggat hindi pa pinal ang desisyon ay mananatili ang pangalan ng mga ito sa balota, lalo na at nasimulan na ang printing. Dante Amento, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko. Ayan, pag-usapan na po natin yan. Ito pong issue na to. Una-una, alamin po ba natin, sino po ba yung nagdemanda? Okay? O nag-file ng disqualification case. Okay? Una-una sa lahat, etong naghain na to, yung pangalan niya si Attorney Virgilio Garcia. Okay, sino ngayon to si Attorney Virgilio Garcia? Etong si Attorney Virgilio Garcia, siya lang naman ay tumatakbo rin bilang kinatawan ng Quezon City laban kay Representative Ralph Tulfo. Alam ko na para hindi halata idinamay mo yung buong Tulfo pero talagang kalaban mo si Ralph Tulfo. Etong abogadong to medyo may problema tayo dito Alam nyo kung bakit? Kasi napaka-importanting maunawaan natin mga kababayan. Yung kanyang sinasabing sa Article 2, Section 26 na kung saan pinagbabawal ang political dynasty. Malaki ang problema natin dyan. Okay? Malaki ang problema natin dyan dahil una sa lahat, yan po ay nasa konstitusyon natin ngunit wala pang enabling law. O ibig sabihin kung papaano ang detalye ng batas na ito. Importante ko kasi yan. Nandyan lang yan bilang parang gabay na bawal yan bawal na yan. Pero ang tanong, sino ba yung mga yon? Ano ba dapat, paano ipapatupad yung batas na yan? Yun ang tinatawag na enabling law. Ano yung details nun? Wala pa po yan. Yan ang malaking problema niyan. Ngayon, sino ang gagawa nun? Walang iba kung hindi ang mga congressman natin, senators natin, na kung saan puro political dynasty. Yun ang problema dyan. Ang matindi pa ho dyan, sana kung galit lang siya kay Ralph Tulfo, sana yun na lang ang pinagdiskitahan niya. Hinanapan niya pa ng kung ano-anong kaso na ano-anong disqualification case. Uy, Attorney Virgilio, desperado ka? Alam mo ba dahil sa ginawa mong yan, lalong mananalo yung Tulfo? Baka naman kasi yan lang ang tsansa mo. Alam mong yan lang ang tsansa mo na manalo. Ma-disqualify. Kasi alam mo matatalo. Ako, again hindi ko kinakampihan ng Tulfo. Alam ninyo, binabanatan ko minsan si Erwin Tulfo, binabanatan ko minsan si Rapi Tulfo, maging yung anak niya. Di ba? Alam nyo yan, binabanatan natin yan. Kaya lang, mga kababayan, may naaamoy ako kasi dito Una, politika ho ito. Halatang halata. Politika ho itong ginagawa niyang ito at dinadamay niya yung entire Tulfo, which is mali. Bakit to kanyo? Kasi alam nyo, yung mga ganitong style, alam ko na naman ang pahihitnan niyan, ang ending nito Sa pool na naman ng mga Duterte dito. Bakit? Sila mga Duterte ganun din Di ba? Andiyan si Sara Duterte. Yung kapatid niya, congressman. Yung kapatid niya, mayor. Yung tatay niya, dati presidente Di ba ho? Dati nga, nagkasabay-sabay silang apat
So pag yan sinabing, bawal lang ang political dynasty, ganyan-ganyan. Di sa pool na mga Duterte dyan. Kaya malaking katarantaduhan na naman to eh. Alam na ho natin yung mga ganitong klaseng style eh. Style nyo, bulok. Sa totoo lang, style ninyo, bulok ha. Pakinggan natin itong si Ben Tulfo kung ano sinabi niya tungkol dito. Kasi importante maunawaan natin to eh. Everybody's entitled to his opinion. Pero ako, pabor ako sa anti-political dynasty. Ngayon, doon sa sinasabing disqualification case sa amin, particular ako, si Ben Bitag Tulfo, hanggat hindi malinaw yung batas, hanggat hindi lumabas yung sinasabing batas na magmumula sa Kongreso, Senado, maraming nag-attempt na rito. Hindi ko maintindihan kung bakit hindi ma-implementa. Siguro hindi pumakas Eto kahit nga po si Senator Ben Tulfo, Senator, hindi kasi panalo na ito. Si Senator Ben Tulfo, sa tingin ko, tingnan mo siya mismo against sa political dynasty. Ayaw niya yan. Ang problema, walang enabling law. Importante kasi enabling law na tinatawag eh. Paano may papatupad? Ano yung guidelines niya? Anong definition ng political dynasty? Ito ba ay when you say political dynasty, yung lang bang lugar lang na yon? Halimbawa, sa isang, sa Cebu, yung magkakapatid, yun ba ang ibig sabihin ng political dynasty? O yung may balwarte? O yung political dynasty, basta pumasok sa gobyerno, eto po ba ay kasama po ba dito yung masasabi mong magkakaiba ng branch of government? Pwede kasi yun di ba? Pwede ka sa LGU ka, pwede ka sa Senate ka. Hindi natin alam. Kaya nga importanteng may enabling law dyan. Eto pa bago ko ituloy ito si Ben Tulfo, meron lang akong babasahin sa inyo. Kasi eto sabi dito, ito si Attorney Virgilio R. Garcia, yung ay isang abogado at broadcaster na sa kanyang mga legal na gawain sa pagsabak sa politika. So tumakbo na po pala itong 2022. I think olat din ata ito. Tapos sa kanyang karera bilang abogado, si Attorney Garcia ay nasangkot di umano sa ilang mga legal na usapin. Noong 2003 ay nasuspinde ng 3 taon mula sa pagkaabogado dahil sa kapabayaan sa pagnotaryo ng isang peking deed of donation at iba pang hindi ito nabasa ko lamang po ito sa isang news. Okay? Nabasa ko lamang po ito. Ito'y alleged na nangyari sa kanya. So may mga decision dito. Okay? Nabasa ko ito sa jur.ph na kung saan may nandito yung kanyang kaso. Ayan, lumabas po dito. Ano pa ang kanyang kamakailan lamang. Yan, ito na nga. Naghahain siya ng so ibig sabihin, hindi pa po natin sinasabing ito'y hinuhusgahan natin yung pagkatao niya. Pero pambihira, ano itong kaso? Ano itong issue sa kanya? Nasuspende ng 3 taon sa pag-aabogado dahil sa kapabayaan sa pagnotaryo ng isang peking deed of donation. Ito nabasa ko sa news. Again, this is an alleged accusation and this is a news. Ibig sabihin, ito'y galing sa balita. Hindi natin sinasabing kumpirmado ho ito. Nililinaw lamang po natin. Ito po ang report na makikita ho natin yan sa jur.ph. Okay? Andyan po yung kanyang kaso o kinasangkutan. Ngayon, again, more than the background of this person, definitely, malaki ang ating problema sa kanyang gustong tumakbong representante ng nakalaban niya ang mga Tulfo. Tapos ikaw ang magpapadisqualify. Malamang sa malamang, wala talagang tsansang manalo ito kaya pinadidisqualify niya mga Tulfo. Tuloy natin si Bitag. At this point, Article 2, Section 26 of 1987 Constitution. Sinuri namin yan. The state shall guarantee equal access to all opportunities for public service and prohibit political dynasties
as may be defined by law. So, para sa akin, hanggat walang malinaw na batas, enabling law, sino mag-i-implement niyan? For now, I trust the wisdom of the Commission on Elections. Pero, entitled din naman yung kumukontra sa mga dynasty. Or Dito, alam mo, tama siya. I think papaboran ng COMELEC yung side ng mga tulpo. Wala kasi enabling law eh. Paano nila ipapatupad? Wala naman lang nagsasabi, ganito ang ibig sabihin ng political dynasty, ito ang ganito. Hindi ho eh, wala ho. Dapat kasi nakadefine ho yan sa batas. Kaya nga, kailangan po ng enabling law. Unless, ipa-define nyo kay Libayan. Pag si Libayan na nag-define yan, sigurado against tulpo yan. Itaga nyo sa pader. May komento yung Libayan na yan dito. Sigurado ko, paboring ano na naman yan. Siguradong palaban na naman yan sa mga tulpo. Obsessed sa tulpo eh. being accused, siguro dito sa parting to, dahil total, kung ako'y papalarin, loloobin ng poong may kapal na ako'y pumasok sa Senado, sisilipin ko na lang yan. O yan ha. Bitag. Kami, maniningil kami ha. Sinabi mo yan ha. Against ka sa political dynasty. So pag ikaw napasok sa Senado, sisingaling ka namin ha. Kailangan silipin mo talaga yan. Subukan mong ayusin. Alam ko mahihirapan kang ayusin kasi sa Kamara pa lang eh. Diyan kasi magsisimula yan eh. Bago pa umabot sa Senado, tapos magbabay ka, scam na naman. Bago pa, isipin mo ha, eto ha, if this is a sincere move against political dynasty, bakit tulfo lang? Ulitin ko, hindi ko kinakampihan niya, binabanatan ko yung mga kapatid nito. Pero bakit tulfo lang? Ang daming political dynasty sa Kongreso. Diyan nga, magkakapatid, baka pati kabit nila, nandyan eh. Nanay, tatay, lahat nandyan ho eh. Nasa probinsya, tingnan mo, ganito katarantado yung mga yan. Nandyan na nga sa Kamara, may, isipin mo, congressman yung asawa mayor, yung anak, vice mayor, ano pa yung iba? Yung pinsan, party list. How do you expect na talagang umusad yung political dynasty na yan? Pero gayon pa man, maniningil ang taong bayan kay Ben Tulfo. Sigurado ko, itong si Bitag, itatalakayin niya yan. Sisilipin niya yan. Sisilipin niya ho yan kasi binitawan niya ho yan. Itong maman to, nakita ko na ho ito. Pagka may binitawan to, ginagawa niya talaga. Silipin mo man lang. Kung ayaw pumayag ng mga kasamahan mo, siyempre, marami din dyan magkakapatid. Ang dami rin kung ayaw din pumayag nila. At least sabihin mo kung sino yung mga ayaw sa batas na gagawin mong kaya alam, mauna nga sa Congress. Mahirapan talaga si Ben. Hindi kasi, kahit ba sabihin niyang ayaw niya at sisilipin niya, nagsisimula talaga sa Kamara eh. Pero gayon pa man, do your best, Bitag. I know na magaling kang tao and you can persuade your colleagues na kahit pa paano, pag-usapan na huyang political dynasty na yan. Natin kung ano magagawa natin para hindi na magkaroon ng kalituhan at medyo yung kanya-kanyang interpretasyon dahil may batas na. Till then, ito ang nangyayari ngayon. Kanya-kanyang pananaw, kanya-kanyang interpretasyon. May mga dalubhasa nagsasabi, kulang. Mahina yung batas. So, ako naman, patuloy lang ako sa aking ginagawa. At sa aming ginagawan, advocacy namin, ilalaban namin, hindi namin iiwan. Yung mga maliliit na napapabayaan, walang boses, walang mga mukha. Sila yung inaabuso. Sila yung mga pinagsasamantalahan, niloloko at pinababayaan. Sila yung walang boses. Doon ako nakatuon ng pansin. Patungkol naman doon sa sinasabing citizenship. Pilipino ako. Tulungan ko pa kayo. Dalhin ko kayo kung saan. Punta tayo ng Amerika. Punta tayo ng States. Punta tayo ng Russia. Punta tayo ng China. Patunayan nyo na hindi ako Pilipino. Kung hindi nyo kayang patunayan, puro haka-haka, this is what I'm going to tell you. Read my lips. Shut up. May kasabihan, pag ang puno kitik sa bunga, binabato, niyuyugyug. Number 2 kasi kayo eh.
Hindi, alam naman natin may issue kay Erwin. May issue kay Erwin Tulfo na citizenship. O binabanatan din natin yun. Di ba? Totoo naman. Pero sandali, 3 ang Tulfo, 1 lang ang bitag. Di ba? Huwag nyo idamay itong mama na to. Hindi ako kasi personal eh. Ito, this is a personal conviction. Again, ang dahilan kung bakit nabubuhay ako at ang Banateros, kung bakit kami nagpo-political vlogging, because we want to contribute to our country. Na kung sino yung talagang totoong tao, totoong public servant, susuportahan namin. Magalit man kayo sa amin o hindi. Di ba naalala ninyo? Ito, mga kababayan, nagbigay kami ng pruweba sa inyo. 2022, galit na galit kayong mga tanso sa amin. Pinagmumura nyo kami. Bakit di kayo nag-unitae? Ba't di kayo nag-unitae? Di ba kala ko ba Duterte kayo? Iniwan nyo na si Duterte. Oh, bakit di nyo sinamahan si Inday Sara? Di ba Duterte kayo? Ba't kayo nag-isko? Kami po, marunong kaming makinig sa tatay. Anong sinabi ni tatay nun? Di ba? Galit na galit kayo sa amin, pinagmumuran nyo ka, in-unfriend nyo pa nga kami. Tapos ngayon, maniniwala na kayo na nabudol. Oh, sorry, Banat Bay, nabudol ako. Sorry naman, nabudol ako. Dati pinagmumura kita, galit na galit ako sa pagmumukha mo, pati sa boses mo, pati ang labi mo, ang kapal-kapal. Tapos ngayon, oh, sorry, nabudol ako ni Marcos. Gago pala kayo. Biro lang. Marami po kasing lumapit sa akin sa Japan na kahit to sa Hong Kong na sabi nila, pasensya na Banat Bay, nabudol kami, hindi kami nakinig sa'yo. Kasi kami mga Banateros, wala po kasi kaming pakialam sa sasabihin ng tao. Pag kilala namin itong tao na ito, sinabi ni Tatay Digong, ayaw niya kay Marcos eh. Panindigan natin yun, ayaw niya eh. Oh, pinanindigan namin, minura nyo kami lahat, iskomunista kayo! Mga ganyan kayo, galit na galit kayo, di ba? Eto na naman. May mga bagay, ako, straight PDP ako. Talagang ikakampanya ko sila, lalong-lalo na si Pastor Kibuloy. Pero may mga tao ako kasing nakikita na nagsilbi sa bayan kahit wala pa sa posisyon. Isa na nga dyan si Pastor Kibuloy. Si Ben Tulfo, sinubaybay. Alam mo, bata pa lang ako. Alam nyo ba na matanda na to? Bakit? Paano ko nalaman? Mga kababayan, high school pa lang ako, naririnig ko na boses ito. Hindi kasi alam mo, nung bata kami, hindi pala high school, yung mga 4th year na ako, yung medyo nagsasasakyan na ako, nagdadrive na ako, pinakikinggan ko itong mga Tulfo. Lalong-lalo na itong bitag. Pinakikinggan ko ito sa radyo, pinanonood ko ito sa telebisyon. Hangang-hanga ako dito kay bitag. Sabi ko nga sa inyo, bata pa lang ako, sinusubaybayan ko na itong maman to. And consistent siya. Sa 3 magkakapatid, tanggalin na natin yung isa. Yung isa talaga magulo eh. Pero sa 3 magkakapatid, ito ang pasasabi kong consistent. Hindi ko to close ha? Hindi ko ito, mas nakausap ko pa nga dati si Senator Raffy dahil sa naging kasama ng Mocha Girls yan sa isang commercial eh. O si Erwin dahil sa PCO si Mocha. Pero itong mama na to, nakita ko yung consistency niya, yung tapang niya, at hindi mahilig sa showbiz. Yung kasi alam naman natin yung kapatid niya, pasensya na ha. Yung kapatid niya pagka-trending, yun ang sinasakyang issue eh. Si Erwin naman, wala na, kinain na ng sistema. Pero ito naging consistent. At hindi namumulitika ito. Ayaw niya ng politika. Ang gusto niya, taong bayan. Ang importante sa kanya yung taong bayan. Ang importante sa kanya yung mga mamamayang Pilipino. Yun ang gusto ko. Tulad nga rin po ni Busita. Marami sa inyo ayaw kay Busita dahil akala ninyo binanatan ni Busita si Pangulong Duterte. Hindi ho niya binanatan. Ako, hanga naman ako kay Busita dahil po doon sa kanyang advokasya sa mga rider at sa mga tolongges na traffic enforcer, which is true. Mga kababayan, maraming kamoting rider, pero napakarami rin kamoting traffic enforcer na bobo. Sorry bobo na. At, di ba? At saka
kasama niya ako doon sa yung nag-checkpoint tapos ang i-checkpoint lang puro motor. Naranasan ko din yan yun nga lang, naka-big bike ako. Kaya nung pinara ko, anong motor mo? Ang ganda niyan. Pwede man magpa-picture. Ganun, pero nakakabuisit pa rin. Kasi, bakit? Yung wala bang kriminal na nakakotse? Ang dami nga kriminal na nakakotse, nakabarong pa. Kaya ako, at noon pa matagal niya nang nagagawa yan. Even before the party list. Kaya lang, nabuisit ako nung tumakbo siya sa party list. Bakit? Yung mga kasama niya, ginamit lang siya. Kaya natuwa naman ako nung tumakbo siyang senador. Dahil nung tumakbo siyang senador, ayun, solo ko na siyang iboboto. Di ba? I mean, for me, solo na siya. No? Siya na lang iboboto ko. Wag na yung mga kasamahan niyang walang inatupag ko, hindi batikusin ng mga Duterte. Alam mo, kawawa nga si Busita. Kaya nga sabi ko sa inyo, wag sana tayong ganun Nakita niyo nangyayari kay Busita ngayon? Dahil sa katarantaduhan ng kasamahan niya, nadadamay pati siya. Di ba? Bakit? Naidikit sa kanya yung one rider party list. Nadadamay tuloy siya. Wag ganun. Tignan natin yung tao, hindi yung kasama niya, yung kagrupo niya. Ganun din dito kay Bitag. Wag natin tignan si Bitag na bilang tulfo. Tignan natin si Bitag bilang separate. Wag niyong kakalimutan. Ha? Si Joseph, kilala niyo si Joseph? Joseph! Inakit ng asawa ni Potiphar? Joseph! Sabi, kilala niyo mga kapatid niya. Anong ginawa sa kanya? Binugbog siya. Mga walang niya yung kapatid niya. Hindi di ba? Totoo, mga walang niya ang kapatid ni Joseph. To the point, pinabayaan siya hanggang mabulok sa kulungan. Buti na lang God was with him. Kaya talaga umangat si Joseph. Pero kung tatanungin mo yung mga kapatid niya, puro mga walang niya. Pero ibang tao kasi yun. Yun yung sinasabi natin dito Hindi porkit magkakapatid yan, pare-pareho na yan. Di ba? Si Coach Oli, mahilig sa babae. Ako, single. Gago! Kakaiba kami. Hindi pa pwedeng pareho kami ng prinsipyo. Ako, ayokong nagmamahal. Gusto ko lang tumitikim. Biro lang po, biro lang. Gago! Hindi, ayoko. May kanya-kanya ko kaming prinsipyo dyan. Kaya mga kababayan, yun ay sinasabi ko, hindi porket yung kasalanan ng kapatid, kasalanan na rin ni Bitag. Di ba? Yun ang akin dyan. Kaya nga sabi ko sa inyo, eto, ako, sa tingin ko, mananalo ito si Ben Tulfo Ako, sumusuporta ako dito. Hindi dahil sa mananalo ito. Pero maniwala kayo sa akin, pag ito nanalo at hindi niya ginawa yung mga pinapangako niya, yung para sa tao, pag hindi siya naging consistent, pag hindi niya pinagtanggol yung mga ordinaryong Pilipino, isa ako sa babanat dito. Maniwala kayo sa akin, kahit ganito to kasiga, babanatan ko ito sa channel ko, kung hindi niya gagawin yung pagsisilbi sa mga mahihirap. Kasi yun ang pinagsisilbihan niya ngayon Doon ako nabilib. Again, pasensya ka na, Rapi, pero Senator Rapi, hindi ka ganun Ang pinagsilbihan mo lang yung mga sikat. Sorry, wag ka magagalit, pero that's the truth Di ba? Yun ang katotohanan. Iba ho ito si Bitag. Kaya nga sabi ko sa inyo, ako, binibigay ko baraha ko dito. Ipinupusta ko yung pangalan ko dito. I will not. Again, hindi pa ako nagkamali sa inyo mga kababayan. Never pa ako nagkamali sa inyo. Nung sinabi ko sa inyong bubudulin kayo ni Marcos, binudol nga kayo. Tama, mali. Ayaw nyo makinig nun. Ngayon, I will put again my name on this guy. Eto, hindi kayo bubudulin nito. At pag binudol kayo nito, maniwala kayo sa akin, ako, mangunguna na batikusin to. Sasamahan ko pa si Libayan. Pero hindi nakita ko na itong maman to mula nung bata pa ako hanggang pagtanda ko, consistent to. Hindi to mahilig sa camera. Ang camera dala lang niya yung kanila, yung team lang niya. Para siguraduhin na protektado siya. At para talaga mas lalong magising yung kanilang ginigising. Pero ang talagang tinatarget nito, yung mga umaapi sa mga ordinaryong Pilipino. Walang biro yun. Tuloy natin ito bago tayo magtapos. Pukulan ng mga taong siguro, wala lang sila magawa, o di kaya namumuna lang, siguro may punto sila, o siguro
Sila yung mga best example ng mga Kengkoy, Kumag at Kolokoy. Ayun, ako po, ayun na. Nayari kay ni Bitag. Basta ako, Mr. Bitag, huwag kang magbabago. Susuportahan ka ng Banateros, huwag kang magbabago. Kasi pag nagbago kayo, babanatan talaga kayo ng Banateros. Pero naniniwala ako, hindi magbabago itong maman to. Consistent to, nakita ko na ho ito.